Magandang araw mga kababayan. Panibagong POV na naman tayo sa araw na ito. Pero bago yan, shout out muna ako kay Sir Christian ng Ribo. Na gustong makipagdebate sa akin patungkol sa Biblia. Pero isang Biblia lang daw ang gagamitin. Tagalog ang translation. Kasi cherry picking lang daw yung ginagawa ko. Hello Sir Christian. At shout out din kay Ka-Hector. Si Ka-Hector na nasi-stress sa mga reply ko dyan sa comment section. Peace sa inyong dalawa po. Kasi binibiro ko silang dalawa at sinabihan ko silang dalawa na pabayarin ko yung minuto ko pag makipagdebate ako sa kanila. Wala namang libre ngayon, di ba? Tapos sabihin nila, nagpapalusot daw ako. Kesyo educator daw. Tapos ganyan mag-reply. Sorry mga sir. Kung gusto niyo po ng debate patungkol sa Biblia, punta po kayo sa Plaza Independencia, no? Sa Cebu. Libre dun, sir. Dami akong friends dun. Sabi ko nga, my time is precious eh. Bawat galaw. Money drop. Peace po, sir. Ngayon mga kababayan, may nabasa ako sa comment section na galit sa akin sa pinost ko na video kahapon. Tungkol kay Ma'am Lynn Esk, no? Ito yung sabi niya mga kababayan, basahin natin. Ikaw ang hindi makaintindi ng murder. May batas ba sa ngayon na patayin ang akusado? Remember, tinanggal ang parusang kamatayan sa gobyerno, kaya wala ding kapangyarihan ang pulis pumatay. Kaya sila tinetrain to keep the suspect alive to face trial. Ang sinabi ni Digong ay dapat unahan na ang kalaban bago pa maunahan. You think justifiable ang salita na yan? Huwag mo idaan sa Biblia dahil you know nothing. Galit si sir. You know nothing kung ano ang tunay na kahulugan ng verse. Kahit si Jesus, ipinagbawal niya sa apostoles ang patayin ang alipin ng saserdote na naputol ang tenga at ibinalik ang tenga nun to say sorry at mali si Peter, hindi yung alipin sa pagsubok na hulihin si Jesus for they are the authority. Ngayon, ang trabaho ng pulis ay hulihin ng buhay at di patayin at palabasin na ng laban dahil di nila kaya hulihin ng buhay. At murder yun dahil may intent to kill. Murder yun dahil may intent to kill. At di dahil nagtanggol ka. Kapag wala ka intensyon patayin, you will do everything gamit ang training mo bilang pulis para mahuli. Di unahan gaya ng turo ng bubong leader niyo sa mga pulis. 1 or 2 incidents na ganun, pwede mo pa sabihin na pagtatanggol. But more than that, thousands. Si Sir O sabi niya thousands daw. Thousands ang bilang sa evidence ng ICC. Incompetent na ang mga pulis at di dapat nagpupulis ang mga ganyan. Kung ikaw nila yung pagpulis, sir. You are defending what is wrong at isa ka pa sa sinasabi ng Biblia na binabaliktad lahat. Ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. You are not worthy maging teacher dahil mali ang tinuturo mo. Ikaw na lang mag-ako, sir. Joke. Gagamit ka pa ng Biblia, mali naman ang pagkakaintindi mo. Sinisira mo ang pagiging tama ng Biblia dahil anak ka ng demonyo na mamamatay tao. Judgmental ka, sir. last paragraph niya, sabi niya, Isaiah chapter 5 verse 20, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Ito ay isang babala laban sa pagbabaluktot ng katwiran at moralidad. Galit ka na, sir. Okay. So, hello sa'yo, Sir Sevilla Christ JV. Shout out sa'yo, sir. Let me respond to this po. Calmly, but very clear. Kasi ang dami mong sinasabi, sir. No? Pero most of it is legally and biblically inaccurate. At may halong assumptions at generalizations. No? You said, murder yun dahil may intent to kill at di dahil nagtanggol ka. At tinanggal ang parusang kamatayan kaya wala ding kapangyarihan ang pulis pumatay. Okay, so let's address those precisely, point by point. Okay, sir? Alright. So, on your claim, sir, you said, murder yun dahil may intent to kill at di dahil nagtanggol ka. At first glance, sir, tama ka na intent matters. That is a legal element. But the problem is, inassume mo agad na present ang intent sa lahat ng sitwasyon. At
Inignore mo ang legal concept ng justification, Sir Sevilla. Sa legal framework, sir, under criminal law, para maging murder, kailangan na intent to kill, sir, or mens rea. It's a legal term from Latin, meaning guilty mind. At unlawful act, or actus reus, no? Others pronounce it as reus or reus. It's a Latin legal phrase meaning guilty act. Pero hindi nagtatapos dyan, sir, Sevilla. Kasi may third layer ang law, which is justifying circumstances. Okay? So, in the revised penal code, sir, Article 11, recognize ng batas ang self-defense, defense of others, and fulfillment of duty. Kapag present ang mga ito, sir, nawawala ang criminal liability kahit may namatay. Kuha mo, sir? So, kahit may intent to neutralize a threat, kung ginawa iyon ng under lawful self-defense or duty, sir, hindi yan murder. Okay? Now, here's my questions po, Sir Sevilla. Kung armado ang suspect at nagpaputok, automatic ba na murder agad ang response? Ibig bang sabihin na bawal na ang self-defense kapag may intent kang protektahan ang buhay mo? That's not how the law works, sir. Diba? Then, on your claim, sir, you said, tinanggal ang parusang kamatayan, kaya wala ding kapangyarihan ang pulis pumatay. This is where your argument makes a legal leap, sir. Magkaiba ang distinction ng dalawang ito. Death penalty is a judicial punishment after trial, after conviction. Police use of force is immediate response during an active, life-threatening situation. Okay? Ang abolition ng death penalty, sir, ay hindi nagtatanggal ng karapatan ng isang tao, lalo na ng law enforcement, to defend life when there is imminent danger. No? So, let's test your position, Sir Sevilla. Kung may armado na papatay, bawal bang pigilan gamit ang force? Kung may baril na nakatutok, hihintayin mo bang may mamatay bago kumilos? Because that's the implication of your argument, sir. Now, don't oversimplify the biblical foundation, sir. Exodus chapter 20 verse 13, correct translation is you shalt not murder, from the Hebrew word ratsak, not all killing. As I have said in the last video, Sir Sevilla, basahin mo lahat ang Numbers chapter 35 verse 16 to 25 at Deuteronomy chapter 19 verse 4 to 6 at intindihin mong mabuti, sir. Ilagay mo sa kukote mo. Ang Biblia mismo, sir, ang naglalatag ng distinction. First, deliberate killing is murder. Second, accidental or non-intentional is treated differently. So, hindi pwede ang blanket statement na lahat bawal, Sir Sevilla. Ang Biblia may legal-like structure. Ikaw lang ang nag-o-oversimplify nito, sir. In Romans chapter 13 verse 4, it says there, "For he is the minister of God to thee for good. Kay siya sulugon sa Dios alang sa imong kaayuhan. But if thou do that which is evil, apan kun ang dautan mo'y imong ginabuhat, be afraid. Angay ka nga malisang, for he beareth the sword in vain. Kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada, for he is the minister of God. Siya mao ang sulugoon sa Dios, a revenge to execute wrath upon him that doeth evil. Aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan." And 1 Peter chapter 2 verse 14 says, "Or unto governors, o sa mga gobernador, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, nga iyang pinadala aron sa pagsilot ni atong magabuhat og dautan, and for the praise of them that do well, og sa pagdaig ni adtong magabuhat og maayo." So, Sir Sevilla, it is very clear, sir, that Scripture explicitly says, authority is God's servant. Task
to punish those who do evil, and does not bear the sword in vain. The sword there, sir, represents coercive force of authority. Kuha, sir? So, kung bawal ang lahat ng force, Sir Sevilla, bakit may authority to punish? Bakit may sword na binanggit? Exodus chapter 22 verse 2, sir. It says there, if a thief be found breaking up, kung ang kawatan hikaplagan nga nagaguba aron makasulod sa usa ka balay, and be smitten that he die, og masamaran sa pagkaagi nga mamatay siya, there shall no blood be shed for him. Walay pagapakasadon sa dugo tungod kaniya. So, this is clear, sir. May namatay, pero walang guilt. So, even in scripture, Sir Sevilla, hindi lahat ng killing ay morally or legally wrong. Okay? Then, you mentioned Peter cutting the ear. In Matthew chapter 26 verse 52, it says, then said Jesus unto him, og si Jesus miingon kaniya, put up again thy sword into his place. Iuli sa sakob ka ng imong espada. For all they that take the sword shall perish with the sword. Kay ang tanang magagamit og espada, mamatay sa espada. So, sir, si Jesus doon ay kusang nagpasakop and fulfilling a divine purpose. That moment, sir, is not a general rule for all situations, sir. According to Luke chapter 22 verse 36, then said he unto them, og siya miingon kanila, but now he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip. Apan karon siya nga may puyo padad-a siya niini og puntil usab, and he that hath no sword, og siya nga walay espada, let him sell his garment and buy one. Ipabaligya kaniya ang iyang kupo ug magpalit siyag espada. So, ano yun, sir? Buy a sword. So, if all use of force is prohibited, Sir Sevilla, bakit may instruction to prepare for defense, no? Hindi pwedeng isang verse lang ang gagamitin, sir, tapos i-ignore ang iba. 'Di ba? Then you said, trabaho ng pulis hulihin ng buhay. Tama. Yan ang standard at ideal. But also, let's be clear. Kung may abuso, kung may unlawful killing, dapat imbestigahan, dapat managot. Walang debate dyan, sir. Pero, hindi lahat ng situation ay ideal. Okay? Reality questions, Sir Sevilla. Kung armado at nagpaputok, magdi-de-escalate ka ba? Or, kung may inosenteng nasa panganib, maghihintay pa ba? Kung i-delay mo ang dahilan ng pagkamatay ng iba, sir, sino ang accountable? Diba? Then, you quoted Isaiah chapter 5, verse 20, sir. That verse warns against moral distortion, sir. So, let's apply it properly. My question, is recognizing lawful force against evil distortion? Or, is ignoring justice itself the distortion? You mentioned, sir, thousands ang bilang sa evidence ng ICC and used it as conclusion. Pero sa law, sir, bawat kaso may sariling facts. Bawat situation may sariling context. Hindi pwedeng i-generalize lahat. Otherwise, that's not legal reasoning. That's assumption, sir. Then, you question my pagiging teacher? But being an educator, sir, means marunong mag-analyze, marunong mag-distinguish. Hindi nag-oversimplify. Hindi yung isang claim lang, sir, tapos universal conclusion agad. You called me anak ng demonyo, sir? Well, that tells me one thing only. Naubos na ang argument. Insulto na lang ang natira. Okay? So, Sir Sevilla, hindi lahat ng pagpatay ay murder. Hindi lahat ng paggamit ng force ay kasamaan. At hindi lahat ng simpleng sagot ay tama. Okay? I stand with former President Rodrigo Roa Duterte. Not because everything was perfect,
but because I understand the difference between lawful force and murder, justice and abuse, truth and oversimplification. Before you lecture others about the Bible, sir, and the law, make sure you understand both. No? Make sure you understand it completely, not selectively.